Welcome back to our channel, and this is Season 1, Episode 1. In our previous episode, pinag-usapan natin dun kung bakit tumataba ang isang tao. Now, in this episode, we're going to answer a question that is even more important. What is body fat? Kung hindi mo talaga naiintindihan o nauunawaan ng mabuti kung ano ba yung body fat, so you spend your entire fitness journey to fight something that is actually helping to keep you alive. Let's make this really simple. No, pasimplihin natin yung mga bagay-bagay. So body fat is a stored energy. So think of it like your phone. So charge mo yung phone mo para may magagamit ka later. Diba? Para masasave yung energy for later. Magagamit mo siya for later. So yun lang yun. That's body fat. Body fat is stored energy para may magagamit ka later sa mga gagawin mong bagay-bagay in everyday life. So, kung kumakain ka ng calories more than your body needed, so, ano mangyayari? Yung extra na energy na hindi mo nagamit is may store sa katawan mo as body fat. So, ganun lang siya kasimple. Bakit ba tayo may body fat? Siguro tinatanong mo rin yan, bakit ba ako may body fat? Bakit ba tayo may body fat? Bakit ba ang tao may mga body fats? Bakit? Kasi hindi alam ng katawan natin kung kailan yung susunod nating meal. So, nakadesign yung katawan natin to save extra para sa mga susunod pa nating activities. Kasi nga, hindi niya alam kung kailan yung susunod na pagde-deposit natin ng energy. I hope you get it, guys. Kaya nga, ang body fat ay hindi yan masama. Hindi rin yan kalaban. So, wag mo yan kalabanin. Hindi yan yung kalaban mo. It is actually a survival mechanism. So, kung walang body fat, hindi magfa-function ng maayos yung katawan mo. Pinatunayan na rin naman yun ng ibang mga bodybuilder. No, si Tristan, bata pa lang siya, nagba-bodybuild na siya, 16. Tristan Lee, yata yung pangalan niya. Sinabi niya rin kung ano yung mga nangyayari sa kanya nung in-achieve niya yung single digit na body fat. Ganun din sa Zac Efron. Sinabi niya rin na yung mood nagbabago, tapos nangihina siya. Hindi na nagfa-function ng maayos yung katawan nila. Yan yung sabi nila based yun sa kanila. And based din naman yun dun sa study na naaral natin. So kailan ba nagiging problema ang body fat? Yung pagkakaroon po kasi ng body fat ay hindi yan yung problema. Ang problema is pagkakaroon ng sobrang body fat sa ating katawan. Kasi body fat nga, so katawan. So yun ang problema talaga po ang pagkakaroon ng sobrang body fat. Katulad na lang ng pag-inom ng tubig. Ang pag-inom po ng tubig ay healthy, kailangan ng katawan natin yan. Pero ang pag-inom ng sobrang tubig in a short period of time can be dangerous. Katulad lang rin po yan ng body fat. Ang body fat ay healthy yan sa atin, pero ang sobrang body fat can increase the risk of health problems. So simula ngayon, wag mo nang iisipin na ang body fat ay kalaban. Hindi yan kalaban. So isipin mo na lang, it is a stored fuel. So stored fuel yan. Magagamit mo yan for later. So ang goal natin ay hindi i-eliminate yung body fat. Ang goal natin is i-reduce o bawasan yung mga excess body fat sa katawan natin while maintaining or while keeping our body strong and healthy. So instead of saying, I hate my fats, I hate my bilbil, ayoko na bilbil ko, mga ganun na. Instead na sabihin mo yan, mapofrustrate ka lang, sabihin mo na lang na, I want to become healthier. Gusto ko maging healthy. Gusto ko sa itong mid-2026 onwards, I want to become healthier. Yung maliit na shift, it will change your approach dun sa journey mo. Hindi na siya magiging frustrating sa'yo. Hindi, magiging enjoyable siya sa'yo. And itong fat loss journey, it should be enjoyable. Hindi siya madali, pero it should be enjoyable. If this episode helped you understand body fat a little better, subscribe and join us here every week sa channel natin. So pag-uusapan natin sa ating next episode ay ang biggest misconception sa fitness. What's the difference between fat and weight loss? So once again, I'm All Rock. And always remember, we're built to glorify.